multiple accounts o pagkakamada ng mga accounts. Karamihan sa mga network marketers, kapag may napasali silang bagong client o prospect sa kanilang company, ang ginagawa nila, ina-advise nila agad dito na magkaroon sila ng multiple accounts. Which is wala naman masamang i-advise sa kanila ito. Karapatan ng malaman nila kung ano yung benefits ng multiple accounts. So, ang ginagawa nila kapag nag-a-advise sila sa mga prospects nila sa ganung paraan, ang ginagawa nila karamihan sa kanila, pinupush nila yung mga bagong sali na mag-multiple accounts agad. Kasi kung hindi sila mag-multiple accounts, magkakaroon ng broken. Para sa akin, mas maganda, mas mainam na kapag bagong sali yung mga prospect sa network marketing, mas mainam para sa akin na hindi agad-agad sila mag-multiple accounts, lalo na kapag wala silang pera. Kumaga yung pera na pinang-accounts niya, yung isang accounts, kumaga yung pera na pinang-accounts niya is pinaghirapan pa niya yun, para ginawa niya pa ng paraan para makakuha siya ng isang accounts para lang makasali sa industriya ng network marketing. Ngayon, bigla mong sasabihin na multiple accounts tapos walang kapera-pera yung tao. Para sa akin, hindi nakakabuti na i-push natin yung mga newbie na mag-multiple accounts agad. Kasi bakit? Para sa akin, meron kasi nangyayari kapag nag-multiple accounts yung mga bago. Ang paraan ng pag-multiple accounts nila is benta sila ng lupa, bahay, o nagbenta sila ng kalabos sa probinsya. Yun yung paraan na ginawa niya. Tapos nag-multiple accounts siya. Ang karamihan kasi nangyayari, hindi kagad sila kikita kasi una-una wala pa silang idea sa network marketing, lalo na kung first time niya magnegosyo. So, hindi agad-agad babalik yung na-invest nila. Which is babalik yung may mga product. Ang mahirap kasi doon, hindi lahat ng product is mauubos yun. Hindi lahat ng product is mauubos yung product, madidistribute. Kasi mostly karamihan sa mga nagmo-multiple accounts, sigurado ako karamihan sa kanila hindi nauubos yung product. Minsan pinapamigay na lang sa kamag-anak nila. Minsan na ginagamit na lang nila yung products. At minsan naman karamihan na-expire na lang ito kasi sa dami ng products hindi kaagad nauubos. So na-expire na lang to. So sayang din. So meron din naman siya makukuha cheque pero konti lang yung cheque na yun. Basta maliit lang, mas malaki pa yung na-invest na pag multiple accounts kaysa sa bumalik na pera sa kanya. So pag nag-multiple accounts yun, galing sa utang yung o galing sa benta, ang mahirap doon, hindi sila kagad makakabawi. Kailangan nilang aralin yung business. Magbebenta ng product, paano nila di-distribute yun, aralin nila yung product, paano nila i-present yung business. So marami silang pwedeng aralin sa pag-network marketing. So hindi kaagad sila kikita, hindi nila agad mababawi yung invest. Ang mangyayari, mapuprostrate sila. Kumaga, may stress sila kasi bakit? Hindi bumalik kaagad yung pera. Lalo na kung galing sa utang, yung pinang-account. So napakahirap kung pinus nila yung mga newbie. Yung karamihan kasi sa mga networkers, pinupush nila yung mga newbie na mag-multiple accounts. So, napakahirap para sa kanila kasi hindi kaagad sila kikita. So, sayang din, lalo na kung yung newbie is marami sa pagdadaanan ditong hirap. Mayroong karamihan kasi dito nagkukwit na lang. Kasi sa network marketing business, marami kang pagsubok na pagdadaanan dito. Maraming rejection. So kung hindi natiis ng mga bago yun,
na sumali dito, karamihan sa kanila nagkukwit. Kaya nangyayari, yung accounts nasasayang yung mga accounts na ininvest nila kasi hindi nila nabawi. Nag-quit sila kasi dahil sa pagsubok na pinagdaanan nila sa network marketing. So hindi sila nakatikim ng malaking kita kasi nga nag-quit kaagad. Sa mga bago, sa mga newbie na sasali sa network marketing, hindi advisable sa akin na mag-i-push kaagad yung mga newbie networker na mag-multiple accounts. Pwede naman na mag-multiple accounts kung mapera yung tao na kaya niya at mayroon pang matitira sa kanyang pera. Hindi niya ininvest lahat dito, kumbaga may matitira pa sa kanya. Yun, advisable para sa akin na mag-multiple accounts. Pero yung tao na walang-wala, tapos ipinupus mo sa kanya na mag-multiple accounts, para sa akin hindi advisable yun. Kasi hindi agad-agad mababawi ka agad yung pera na i-invest niya. So, product, mababawi. May product nga pero hindi yun madidistribute ka agad, hindi mauubos ka agad yun. So, sayang din kasi tulad ng sabi ko, may expire yun, may papamigay na lang sa kamag-anak, may bebenta pa ng black market. So, nagiging unethical na lang. So, yun yung nangyayari sa pag-multiple accounts. Yung mga advice ng mga upline o coach na pinupush nila, para sa akin hindi advisable sa akin. Mas gugustuhin ko na yung mga newbie na bagong sali sa network marketing, na yung isang account pinaghirapan niya para lang makasali, mas gugustuhin ko unahin niya na aralin yung business. Mas gugustuhin ko na kumita muna siya bago siya mag-multiple accounts. Mas gusto ko na maramdaman niya na kumikita siya bago siya mag-multiple accounts kaysa sa unahin na maglapas siya ng pera na malaking pera pero hindi naman siya kagad kikita. Kapag kumita siya dito ng malaki, pwede siya mag-multiple accounts. Walang problema kung ma-broke yung account siya. Bakit? Kasi meron namang site meron namang ibang structure para maayos yung accounts niya. Di ba? Meron naman alam niyo yan, alam yan ng mga networkers na meron namang right na pwede gumawa ulit ng structure. Kahit masira yung left, di ba? Kahit masira, meron namang right. So kung masira man yun, di ba? Kung masira yung left, meron namang right para makapag-multiple accounts ng marami. Multiple accounts, sa mga hindi nakakalam kung ano yung multiple accounts. Ang multiple accounts sa network marketing is parang ano yan parang branch. Parang kumbaga sa traditional business sa labas. Kumbaga kung may tindahan ka dito, may iba ka pang branch. Halimbawa kung mayroon kang taxi na isa, kung gusto mo dumami yung kita mo, paparamihin mo yung taxi mo. So, ganun ang sample ng multiple accounts. Kung gusto mo mag-multiple income sa ganitong industriya, kailangan mo mag-multiple accounts para dumami yung income mo. So, ganun yun, sample. Kapag isa yung taxi mo, isa lang yung kinikita mo diyan kasi isang taxi ka lang. Pero pag marami kang taxi, so marami kang income na darating. So, multiple accounts, ganun. So, yun yung benefits ng multiple accounts.